So, pag meron ka ng sum, open mo lang ang sum. Then, make sure na naka-start in into a. So, pag open mo pa lang siya, naka-ano lang siya, naka-start na nakabutang. So, dapat i-click mo ang duwa. Pag naka-stop na nakabutang, okay na siya. Tapos, click mo ang admin. Then, malabas yun siya, no? So, after create kita sa database. So, ang pangalan sa database natin dapat kung ano ang pangalan sa database na i-import natin. So, clms underscore db. Tapos, create lang. Create. Then, after that, punta ka dito sa imports. Import. Then, dito sa choose file. Click mo yan. Then, hanapin mo ang database. For example, ini. Yeah, open. Then, scroll ka sa baba. And, import. Then, sa file naman, okay na yun siya. Na-import na yun siya. Add na. Makikita na natin ng mga columns dito. Pag tables. Then, next is pag na-start mo na siya, pwede mo siya i-close. Okay, gumagana kaya pa. Unfile. So, transfer natin siya. Pag nag-install ka ng SAM, ang default path sad to, kung dili mo ginbago, di siya sa drive na C, then SAM, tapos na di. Makikita mo di ang htdocs na di mo bubutang ang project mo. So, ang sa akin, ang installation path ko nasa nasa letter D, drive D. So, ko dapat ibubutang ang project. So, hanapin ko sa flash drive. Hindi ako flash drive. Copy ko yun siya. Copy. Then, i-paste natin sa atong htdocs. Dito sa htdocs dapat kabutang. Then, paste. Antayin lang natin. Yan. Kapag na-transfer mo na dito sa htdocs, pwede ka na magpunta sa Chrome. Then, new tab, tatype mo lang ay localhost / pangalan sa folder. Ini. Kung anong pangalan sa ni. Sa CLRMS. So, tatype natin dito CLRMS. Tapos, / then enter. Yan, malabas na siya. Ganyan ang pag-access.